Nagsisimula ang pelikula sa Longyearbyen, isang arkipelago na pinakahilagang tirahan sa mundo. Dumating ang dalawang matalik na magkaibigan mula Amerika, sina Ray Marsh at Alan Merceau, sa nag-iisang paliparan sa lugar. Naroon sila upang mag-shoot ng isang adventure TV show na hino-host ni Ray at idinidirekta ni Alan. Gayunpaman, walang anumang transportasyon palabas ng paliparan. Dahil dito, nagagalit si Alan dahil kailangan nilang makasakay ng bangka sa loob ng 15 minuto. Ngunit napansin ni Ray ang isang lokal na lalaki na nakatayo malapit sa kanila at ginamit ang tulong nito upang makatawag ng taxi. Matapos maghintay ng ilang minuto, dumating ang isang van na sumando sa kanila at dinala sila sa kanilang destinasyon. Ibinaba sila sa isang pampang pangisdaan, kung saan naghihintay ang isang tour boat para sa kanila. Sa kanilang pagdating, binati sila ng isang lalaking nagngangalang Sean Tibbets, isang amateur na cameraman. Ibinunyag na kinuha nila ito 2 araw lang ang nakalipas dahil hindi nakakuha ng visa ang kanilang regular na cameraman. Si Alan, na bad trip pa rin dahil sa huling minuto nilang pagdating, ay hindi nagpakilala o pinansin man lang si Sean. Gayunpaman, bumawi si Ray, na magalang at kaakit-akit, sa pagkamayan sa bagong kasama. Dito natin nalaman na si Sean ay isang dating sundalo na hindi pa nakakapagtrabaho sa anumang TV show. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay na sila sa kanilang tour boat, kung saan binati sila ng gabay na si Jim, isang kwelang tao na ikinasaya ng mga turista ang kanyang pagpapakilala. Makalipas ang ilang sandali, sumama si Alan kay Sean sa dining area ng barko at humingi ng paumanhin sa masamang pakikitungo niya kanina. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa kanilang proyekto at kung bakit sila nagpunta roon mula Amerika. Si Sean, gayunpaman, ay tila lihim sa kanyang personal na buhay at agad na umalis upang kumuha ng footage sa deck ng barko. Ilang segundo lang, sumama na rin si Ray sa kanyang kaibigan sa mesa dala ang isang maliit na bote ng alak. Si Ray ay isang maginoo at hindi masyadong siniseryoso ang mga bagay-bagay. Habang sila ay nag-uusap, nakuha ng kanyang pansin ang isang lunchbox sa mesa na pagmamay-ari ni Sean. Walang alinlangan na binuksan ito ni Ray at natagpuan ang maraming sound equipment sa loob. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang retro audio reels at sinuot ang mga headphone. Nakarinig siya ng mga tapes na tila naglalaman ng mga kanta ng mga balina sa mahabang panahon. Hindi gusto ni Alan ang ideya ng paghawak sa gamit ng iba nang walang pahintulot. Ngunit iginiit ni Ray na pakinggan din niya ang mga tapes. Lumipas ang ilang oras at makikita natin si Alan sa kanyang cabin. Nagte-text sa kanyang asawa. Ibinunyag na nagkaroon sila ng pagtatalo kamakailan at sinusubukan niyang humingi ng tawad. Ngunit hindi may hatid ang kanyang mga mensahe dahil walang signal sa lugar. Pagkatapos nito, pumunta ang 3 lalaki sa dock at sinimulang ishoot ang intro para sa kanilang palabas. Kinuha pa nila ang tulong ni Jim, ang tour guide. Maya-maya, habang natatapos na sila, napansin ni Ray ang isang sigol na duguan ng mga socket ng mata. Medyo kinilabutan siya rito ngunit hindi niya gaanong binigyan ng pansin. Pagkatapos, nagpunta si Ray kay Alan na nakaupo sa bar at mukhang malungkot. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang kaibigan at tinanong kung ayos lang ba ito. Gayunpaman, mas nagalit pa si Alan at nagsabing sinisira na ng trabahong ito ang kanyang pagsasama ng asawa. Madalas wala si Alan sa bahay at malayo sa kanyang mga anak. At ito'y unti-unting nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang kalusugan ng pag-iisip. Habang nag-uusap pa sila ni Ray, bigla silang naantala ng isang kaguluhan sa labas. Lumabas sila upang makita kung ano ang nangyayari. At nalaman nilang ang ibang mga turista ay nakatingin sa isang nakakakilabot na pangyayari kung saan pinapatay ng isang walrus ang sarili nitong anak sa ibabaw ng isang iceberg. Lahat sila ay nagulat, at kahit si Jim, na lokal sa lugar na yon, ay hindi pa nakakita ng ganitong pangyayari dati. Upang pakalmehin ang mga turista, inimbitahan ni Jim ang mga pasahero sa isang barbecue sa dock. Ipinaliwanag niya na ang ihahain nila ay lokal na karne ng balyena, na itinuturing na isang delicacy sa kanilang lugar, habang ang iba ay masayang kumakain. Tumanggi si Ray na tikman ang karne dahil sa itsura nitong hindi kaaya-aya, ngunit si Alan, na walang alinlangan, ay kumain ng ilang piraso. Hindi nagtagal, sinabi ni Alan na sumasakit na ang kanyang tiyan at nagpaalam upang magtungo sa banyo. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Alan kay Ray sa likurang deck at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang usapan. Samantala, si Sean naman ay nasa harapang deck. Kinukunan ng video ang mga turista sa bangka. Napansin niya ang isang kawan ng mga ibon na lumilipad malapit, kaya't tinutok niya ang kanyang kamera doon. Biglang napansin ni Jim, ang tour guide, ang isang bagay sa malayo na nagpadama ng pagkabalisa sa kanya. Bigla na lang nawala ng kuryente ang bangka at natigil ang lahat ng ingay. Naglibot si Sean sa paligid. Litong-lito dahil napansin niyang walang tao sa harapang deck. Gayunpaman, tila hindi siya gaanong nababahala at pumasok sa loob upang gamitin ang banyo. Samantala, bumalik sina Ray at Alan sa harapang deck at natagpuan itong ganap na walang laman. Kalat-kalat ang mga gamit ng ibang mga pasahero sa sahig. Pumasok sila sa loob at sinuri ang bawat sulok ng bangka, ngunit wala ng ibang tao. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Sean mula sa banyo at nagulat nang makita ang dalawang Amerikano.
Ipinaalam ni Alan sa kanya na wala ng ibang tao sa bangka at tinanong siya kung alam niya kung ano ang nangyari. Ngunit sinabi ni Sean na wala siyang ideya at iminungkahi na maghiwa-hiwalay sila para maghanap ng mga pahiwatig. Pumunta siya sa engine room sa ibaba kung saan lihim niyang kinuha ang isang satellite phone. Sinubukan niyang kontakin ang isang tao para humingi ng tulong. Ngunit walang signal. Sa kabilang banda, si Alan ay mag-isa sa deck, nakatingin sa isang video ng kanyang mga anak sa kanyang cellphone. Mukhang emosyonal siya at biglang nagsimulang umubo ng dugo. Samantala, si Ray ay nakakita ng comms radio sa kapitan's cabin at sinubukang humingi ng tulong. Pero wala siyang natanggap na sagot kahit pa ilang beses siyang nagpalit ng frequency. Kinuha niya ang binoculars at tiningnan ang paligid. Laking ginhawa niya nang mapansin niyang ang bangka ay malapit na sa lupa at may isang bayan na hindi kalayuan sa kanila. Agad niyang pinuntahan si Sean at sinabi ang tungkol sa bayan. Pagkatapos ng kaunting talakayan, nagpasya silang gumawa ng raft upang makarating doon. Nagsimula silang mag-impake ng mga kakailanganin, kasama na ang isang rifle. Samantala, napansin ni Alan ang isang kamera sa sahig na pagmamayari ng grupo ng German tourists na sakay ng bangka. Kinuha niya ito at pumunta sa likurang deck. Doon, sinabi ni Ray sa kanya ang tungkol sa bayan at sinabing mag-impake siya ng kanyang gamit. Napansin din ni Ray ang sugat sa lalamunan ni Alan, ngunit wala itong ideya kung paano at kailan ito nangyari. Matapos gamutin ang sugat, lumabas ang tatlo ng bangka at sumakay sa raft patungo sa bayan. Agad silang nakarating sa Pampang, kung saan iminungkahi ni Sean na manatiling magkasama dahil sa kutob niyang may kakaiba. Sinimula nilang galugarin ang lugar ngunit natuklasan nilang ganap itong walang tao. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa isang gusali at nakarinig ng malalakas na tunog na nagmumula sa malapit. Sinundan nila ang ingay at natagpuan ang isang USA sa loob ng isang silid. Ito ay sugatan ng husto at dumudugo mula sa bibig. Dahil sa nakakatakot na eksena, agad nilang iniwan ang gusali at muling naglakad palabas. Matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa isa pang gusali. Agad silang pumasok, ngunit ang tanging nakita nila ay isang TV na nagpapakita ng static waves. Dahil sa pagkadismaya, sinipa ito ni Ray sa galit dahil umaasa siyang may mas matutuklasan pa sila. Biglang nagsimulang umungol si Alan at bumagsak sa sahig. May nararamdaman siyang matinding kirot sa kaliwang binti, kaya tinaas niya ang kanyang pantalon. Sa pagkagulat ng lahat, may isa na namang malalim na sugat malapit sa kanyang tuhod. Kahit na nasa ganitong kondisyon si Alan, iminungkahi ni Sean na ipagpatuloy nila ang paggalugad sa lugar, kaya't umalis si Ray kasama siya. Nangakong babalikan si Alan. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang malito si Alan. Naglakad siya palabas ng gusali na parang nasa ulirat, hanggang sa makalayo siya sa gitna ng wala. Biglang napansin niya ang isang polar bear na papalapit sa kanya. Ang hayop ay tila hirap na hirap at puno ng sugat. Sa kabutihang palad, imbes na umatake, iniwan si Alan at umalis na lang ito. Sa kabilang dako ng bayan, natagpuan ni Ray at Sean ang isang apartment building na may mga ilaw mula sa ilang bintana. Pumasok sila nang may halong pag-asa na baka may makita na silang ibang tao. Pagkapasok sa loob, nagpasya silang maghiwalay upang mabilis na masuri ang gusali. Umalis si Sean papunta sa itaas na palapag, kung saan narinig niya ang musika na nagmumula sa isa sa mga silid. Pumasok siya at nakita ang isang vinyl recorder na tumutugtog, ngunit wala nang ibang tao sa paligid. Samantala, si Ray ay pumasok sa isa sa mga silid sa ibaba at natagpuan ang isang mangkok ng mainit na sabaw na iniwan sa mesa. Siya ay pagod na at sinusubukang unawain ang lahat ng nangyayari. Bigla na lang may narinig siyang malakas na tunog at sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang flare na lumipad pataas sa kalangitan at inisip na baka ito ay senyales ng isang taong humihingi ng tulong. Masayang-masaya si Ray at dali-daling lumabas ng gusali upang suriin. Ngunit nakita niya si Alan na nakatayo roon. Mukhang naguguluhan. Dinala ni Ray ang kanyang kaibigang si Alan pabalik sa gusaling pinanggalingan niya kanina. Pagkapasok sa loob, inihiga niya si Alan sa isang sofa at nilapitan si Sean para makipag-usap. Halata na lumala na ang kalagayan ni Alan at kailangan niya ng agarang medikal na tulong. Kinuha niya ang kamera na nakuha niya sa bangka at sinimulan itong tingnan para malibang ang sarili. Ipinakita ng video ang mga German na turista sa deck ng bangka. Sa kanyang pagkagulat, nakita ni Alan na bigla na lang naglaho ang mga turista habang nakatutok pa ang camera. Nakita rin niya si Sean sa deck na malinaw na nasaksihan ang buong pangyayari. Matapos ang revelasyong ito, pilit na ibinabahagi ni Alan kay Ray ang nalaman niya. Ngunit abala si Ray sa pakikipag-usap kay Sean at hindi siya pinapansin. Ipinilit ni Ray na dapat nilang iwanan ang bayan at bumalik agad sa dagat. Ngunit tumutol si Sean. Sinasabing aabutin sila ng 4 na oras bago makarating doon, at kulang ang gasolina ng kanilang raft para bumalik sa bangka. Pero nanindigan si Ray kaya't umalis upang maghanap ng gasolina sa malapit na gasolinahan. Makaraan ang ilang sandali, nilapitan ni Sean si Alan na may hawak na lunchbox at nilagyan ng headphones ang kanyang mga tainga. Nagpatugtog ang mga tunog mula sa box at napilitang matulog si Alan. Pagkatapos ay lumabas si Sean sa gusali at naglakad-lakad habang nagyoyosi. Ang sugatang si Alan ay natulog sandali ngunit biglang nagising dahil sa matinding kirot. Samantala,
Nakabalik na si Ray matapos mapuna ng gasolina ang raft at bumalik sa oras upang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis agad, ngunit iginigiit ni Alan na panoorin muna ni Ray ang recording mula sa kamera ng bangka. Sumang-ayon si Ray at agad na tuklasan ang nakakakilabot na katotohanan, si Sean ay naroon sa harapang deck habang biglang naglaho ang mga tao. Dahil dito, galit na lumabas si Ray sa gusali at pinatumba si Sean. Ninais niyang malaman ang buong katotohanan, at sa wakas, sinabi ni Sean ang lahat. Ibinunyag ni Sean na isa siyang bayarang sundalo na inupahan ng Norwegian military. Ipinadala siya sa trip upang i-document ang kakayahan ng isang high-tech na supersonic weapon. Ang mga taong na-expose sa radiation mula sa sandata ay agad na naglaho. Dagdag pa ni Sean, ang aparato sa loob ng lunchbox ay nagsisilbing proteksyon. Ang mga tunog mula rito ay nagpapalakas ng immunity laban sa epekto ng sandata. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nawala sina Alan at Ray tulad ng ibang tao. Dahil narinig nila ang tunog mula sa aparato noon. Ngunit nagkasakit si Alan dahil kumain siya ng karne ng balyena na kontaminado ng radiation mula sa sandata. Ibinunyag din ni Sean na dapat sanay may grupo ng mga sundalo na kukuha sa kanya mula sa bangka matapos mamatay ang lahat ng pasahero. Ngunit hindi niya sila makontak dahil hindi gumagana ang satellite phone na ibinigay sa kanya. Sa narinig, natulala si Ray at hindi makapaniwala na may ganitong klaseng sandata. Pagkatapos, bumalik siya sa loob ngunit walang sinabi kay Alan. Si Alan naman, mukhang tanggap na ang kanyang kapalaran na malapit na siyang mamatay. Napagtanto rin ito ni Ray kaya binigyan niya ng espasyo ang kaibigan at lumabas ng silid. Habang naghihintay sa labas, gumawa si Alan ng video ng pamamaalam sa kanyang cellphone kung saan sinabi niyang mag-ingat ang kanyang asawa. Matapos gawin ito ni Alan, ibinigay niya ang cellphone kay Ray at sinabing dapat siyang makauwi ng ligtas. Labis na nalungkot si Ray nang makita ang kaibigan sa ganoong kalagayan. Ngunit tahimik niyang tinanggap ang cellphone at iniwan ang gusali. Gayunpaman, hindi rin siya sigurado sa kanyang tsansa na mabuhay. Kaya tinilagay ni Ray ang cellphone at ang camera sa isang waterproof bag at itinapon ito sa dagat. Umaasang may makakakita nito. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng mensahe ang satellite phone ni Sean mula sa kanyang employer. Sinabi rito na darating sila sa isla sa loob ng 30 minuto. Dahil dito, dali-daling bumalik si Sean sa gusali at ibinalita ang mensahe sa dalawang Amerikano. Sumunod nito, umalis ang tatlo, kasama si Alan na nasa isang wheelbarrow, patungo sa extraction point. Tumigil sila upang magpahinga sa isa pang gusali na hindi kalayuan. Ngunit dahil sa sobrang paghihirap ni Alan, sinabi ni Sean na pupunta na siya mag-isa sa extraction point. Umasa siyang may magagawa ang employer nila para kay Alan, ngunit hindi siya sigurado. Ilang sandali lang matapos siyang umalis, binawian ng buhay si Alan habang yakap-yakap ni Ray. Samantala, si Sean ay nakarating na sa extraction point. Umaasang may makikitang rescue team, ngunit sa nakakagulat na twist, agad siyang binaril at pinatay. Balik sa gusali, narinig ni Ray ang putok ng baril at nagulat. Dali-dali niyang kinuha ang malapit na rifle nang biglang tumunog ang landline phone sa loob ng silid. Hindi ipinakita kung sinagot ni Ray ang tawag o hindi. Nagtapos ang pelikula na ipinapakita ang waterproof bag na palutang-lutang sa karagatan.